A blessed day to you. I am Bishop Ruben Abante, and I'm the senior pastor of the Lighthouse Bible Baptist Church. I'd like to invite you now to be with us as the message of the Word of God is preached from the pulpit. I'd like to turn you over now to our Lighthouse Coming Together, and I pray that you'd be blessed with the message. Tagalog, no? Lumalakad ka ng padalos-dalos.
Tama ba yung sagot Tagalog na yun? Hindi tayo lumalakad ng haphazardly. Okay? Hindi tayo lumalakad sang ayon sa impulse. Hindi tayo lumalakad dahil nabigla ka lang. Correct? Kundi, lumalakad tayo consciously. Okay? Na may pag-iingat. Hindi tayo lumalakad na waldas. Kung kinakailangan lumakad na. Bakit? Sapagkat ang mga araw ay pasama ng pasama. Lumalakad tayo na meron tayong pag-unawa ng kalooban ng Panginoon. Hindi tayo lumalakad na may kalanguan sa maraming area. Iniiwan natin yung kalanguan. Yan ang kalanguan, lasing. Pero ang kalasingan, hindi lang naman sa sa alak. Okay? Iniiwan natin yon. At lumalakad tayo ng maayos. Ito, maganda ito. We walk worthily. Nakarapat dapat. At nagagawa natin na lumakad na karapat dapat sa pamamagitan ng pagiging mabunga in every good work, which leads us to another topic. Lumakad tayo ng karapat dapat. Lahat naman tayo hindi karapat dapat sa Panginoon. Do you realize that? Kahit na anong galing natin, kahit na anong tayog natin sa ating mga personalities, lahat tayo ay hindi karapat dapat sa lahat ng kaloob ng Panginoon sa atin. Magmula sa kaligtasan, hanggang sa araw-araw na buhay, hanggang sa araw-araw na sustenance. Amen? Okay. Kaya naroon ang ating pagkilala. Kapag sinasabi na natin sa ating sarili na, teka muna, alam mo, karapatan ko ito eh. Karapat dapat ako dito. Alam niyo sa opisina, nung araw nasa korporasyon pa ako, no? Iniisip ko yung dapat kong sweldo. Okay? Nilapitan ko yung may-ari ng kumpanya. Sabi ko, sir, kailangan ko ng raise. At hindi ako tatanggap ng mas maliit dito. Sabi ganyan. Sabi sa akin you think you are worth that? Oy, ayos ang tanong niya. Sabi ko, yes, sir. How? And why? Sir, alam ko naman po yung standard sa labas. Alam ko rin yung ginagawa ng competitor natin. Alam ko din yung produkto nila. At mas marami akong produkto kaysa sa kanila. Ganun lang naman yun. Alam ko saan ang gagaling yung produkto nila. At mas maganda ang brand natin. Wow, okay Diba? At sir, sabi ko, wala po akong bisyo sa buhay. Sinabi ko yun. Ano ibig mo sabihin? Sir, ang buhay ko, trabaho, bahay, church. Alam mo yan. Okay? Hindi ako sumasama sa katulad ko mga managers dito. Ayun. Sa dami ng sinasabi ko, sabi, tama na. Sabing ganyan. Tapos maya-maya siya na tumatawad. Okay ba sa'yo ito? Ganyan. Pwede na. Sabi ko. Ganun lang naman yan Pero alam niyo mga kapatid, hindi natin pwedeng sabihin yun sa Panginoon. Kaya niyo ba yun? Kahit ngayon. Palagay ko, tinatanong ako ni Nelson kahapon ilang taon ka na sa ministry? Ganyan. Sabi ko, medyo matagal na rin. Oo. Yung worthiness natin. Di ba? Well, siguro sa harap ng tao, pwede natin ipaglaban yan. Pero sa harap ng Panginoon. At mga kapatid, tayo lahat ay humaharap bilang eklesiya sa Panginoon. Good? Kaya mahalaga what we are as eklesiya. Halimbawa, tinitanong ko itong 5 ito. Sabihin na natin na isang team sila sa basketball. Eric, yan, lahat sila yung manlalaro sa basketball. Sabihin na natin na ikaw ang may-ari ng team nila. Okay? Pagkatapos, ang sabi sa iyo ni Pau, wag na si Pau. Anak mo yan pero ang sabi, sir, hindi dapat ako, bigyan mo ko ng mas malaki kaysa sa iba. Di ba? Meron ganon But, ikaw ba worth ng ganon? Ganon Di ba? Tapos ang sasabihin, yung bang merong isa sa team na ang sinasabi, he is worth more than the rest. Papayag ka ba doon? Hindi, Sa isang team, everybody has the same worth.
Correct? Totoo ba yun? Ha? Pwede niya hindi ako ang MVP rito eh. Hindi ka pwede maging MVP kung walang nagpapasa sa'yo. Tama? Pwede ba yun? So, ibig sabihin, pare-pareho. Kaya, alam nyo, sa isang church, bilang isa, it's very awkward na magkaroon din ng tao who feels that he is worth more at makikipag-barter sa Panginoon. We are all unworthy. Amen? At yun ang nire-remind natin sa lahat. You know why? Sapagkat alam nyo, sa mundong ito, abay lahat pinalalaki yung ulo natin. As in. Pero kinakailangan ba yun? Okay? We are all under the mercy and grace of our God. Kaya, having thus said that, we all look at the kind of walk we have because it is in our walk that our worth before God is seen. In our walk. Okay? Lalo na that in our walk, doon nakikita ang dapat nating fruitfulness. Kaya yung walk na worthy yan ay ibinabangga o kaya yun ang katapat ng being fruitful in every good work. If we will determine, if we will aim to walk worthy, we cannot but be fruitful in every good work. Okay, nakita niyo yun? Ha? Kung sasabihin natin na gusto kong maging karapat-dapat sa lakad ko sa Panginoon, ang talagang paraan kung paanong yan ay nahahayag, ay lumakad tayo lahat na tayo ay maging mabunga sa bawat gawain. Amen? Mabunga. Otherwise, mga kapatid, magiging lopsided tayo lahat. Okay? That we should walk and please God. Ayun. Okay? Now, kaya mahalaga na yung walk together ay maintindihan natin that through that, we bear the fruit of the Spirit. So this segues to the next topic. You observe the progress. Okay? So this develops into us realizing how, as a church, we value what we are. Ang aim ng mensaheng ito is to put in us, to impress in our hearts the value of what we are as ecclesia. Great? Ha? Alam nyo, may mga nagme-message sa akin minsan. Ang sabi, alam mo, Pastor, ako yung nagpapasalamat sa Panginoon na ikaw ang pastor ko. Okay naman yun. Para bang nakakataba ng puso, di ba? Oh, pero pag sasabihin, sana hindi yun ang pastor ko. Okay. Anyway, pero napakagandang pakinggan nun. Pero teka muna, mas magandang sabihin na nagpapasalamat ka sa Panginoon na tayo'y lighthouse. Tama ba? More than anything else. Because while I am your pastor, I am not the one church. We are, rather. Amen? Oo. Kaya mga kapatid, kung ako ay ako, ganun din ang ating mga pastors men. Ang ating mga sentinels, ang ating leaders. Amen? We cannot do without each other. Amen? Nandiyan ba kayo? We cannot do without each other. That is how we value our being church. And don't you ever think like this. Alam mo, aalis na ako dyan. Total, sila lang well, pwede mong isipin yan. Pero alam mo, I'll be honest with you, palagay ko wala ka nang makikitang katulad nito na lighthouse. Ano, Dave? Meron kaya? Wala na, no? Oo. Not in spelling, not in any other. Okay. Merong mga nakalagay ng pangalan, Bishop Ruben Abante. Lighthouse. Magkahiwalay. Lighthouse. Hindi, isa lang yun.
Okay, anyway. As all these are seen in us, lahat ng mga enumerate natin, we prove by our lives and testimony the things that are acceptable to God. Now look at this verse. Proving the fruit of the Spirit is in all goodness and righteousness and truth. Proving what is acceptable to God. Now I have explained this in the past. Okay? Our lives, through our ministries, become constant proofs of the things most acceptable to God by Jesus Christ. That is exactly what it means. Now, listen, as a church, we cannot have lives apart from ministries. Take note of that. Hindi maaari tayo magkaroon ng kanya-kanyang buhay labas sa ministries. Okay? Bakit? Sapagkat ang ministries, ang pinaka-structure kung paanong ang biyaya ng Panginoon ay dumadaloy sa atin. You take that. According to the grace of God. Sa yun ang sabi naman na kasulatan eh. Kaya, hindi tayo maaaring magkaroon ng buhay as eklesiya labas sa ministries. Ang pinakabuhay natin ay ang ating mga ministries. Kaya pinagyayaman natin ang ating mga buhay within ministries para magkaroon tayo ng pruweba. Okay? Maipakita natin ang pruweba sa lahat kung ano ang mga katanggap-tanggap sa ating Panginoon. I hope you understand what I'm saying. Okay? Merong mga nag-iisip siguro na gusto ko magkaroon ng personal life ko, kaya ganun. Well, if you would like your life to be significant before God, you can only have your life significant to God through ministries. Okay? Wala nang iba. Dahil nga nakita natin na ang pinakadaloy ng biyaya ng Panginoon ay sa pamamagitan ng ministries. Paano, pastor, yung mga ibang mga businessmen, sinasabi, meron silang ministry pero wala namang silang church. Well, yun ang akala nila eh. Okay? Ang sabi nga ni tatay nung araw, kapag ministry ay ministry, it should always be within the context of ecclesia. Amen? Why? Because it is the ecclesia that is the pillar and ground of truth. Okay? Now, kaya lahat ng sulat ni Apostle Paul sa mga churches, nagsisimula yan na sa salitang grace be to you. Hindi grace sa iyo lang, kundi grace sa kabuuan ng eklesiya. That is what a church is. Okay? At doon natin ipinakikita ang daloy ng biyaya ng Panginoon sa ating lahat. Mga kapatid, nung araw, nagkaroon ako ng isang mensahe patungkol sa kung paanong ang biyaya ng Panginoon ay in-illustrate sa pamamagitan ng Kanaan. Di ba? Bilang lupain. At ang lupang Kanaan ay hindi ibinigay ng Panginoon sa isang tao. No. Ipinangako nga kay Abraham. Pero, yung effectivity ng pangakong yan ay applicable sa kabuuan ng Israel. You realize this? At ang pumasok sa lupang Kanaan ay hindi isang tao. Marami sila. At ang naging pinaghati-hati lahat ng inheritance nila sa iba't ibang mga tribo. Okay? At nakita na natin yan. Kaya yun mismo ang pinaka-structure ng ministries. Reviewin natin. Dito sa Lighthouse, meron tayong 7 areas according to Romans 12 verses what? 6 to 8. Aber nga, aber. Ito, ginawa ko na ito nung last week eh. I-recite natin ang ating iba't ibang ministries. Tawagin natin si Yuan. Ay, wag na. Lahat tayo. Ministry of the Word. Lahat tayo bahagi niyan. Okay? Pangalawa, ministry of lakas. Serving. Ministering. Okay? Pangatlo, ministry of
equipping, teaching. To teach is not simply to teach. To teach is to equip. Good? Ministry of, ano raw? Lifting up. Anong ibig sabihin? Exhorting to lift up. Kasi madalas, nanlulupay-pay tayo. Lift up. Tama? Sama-sama na dyan. Kung kailangan ng rebuke, rebuke. Kung kailangan ng encouragement, encourage. Kung kailangan ng kaunting prodding, prod. Mahalaga yung panlima. Ministry of, amen, supplying, giving. Okay? Ministry of leading and organizing. Ang sabi ay ruling. Okay? Ang ruling, mga kapatid, ang ibig sabihin niyan, hindi manipulating. Okay? Management is not the manipulation of people. Not even the exploitation of people. But simply leading and organizing. Kaya hindi tayo natatapos. Palaging merong leading, palaging merong organizing. Totoo yan. Okay? Yung ating mga yung ating mga ginagawa ng mga munting ilaw, for example, meron silang OTR. Ano yung OTR? On the road. Kapag lalabas sila, kinakailangan may nagli-lead, may nag-organize. Correct? Pag may ginagawa tayong community wellness outreach, pag may ginagawa tayong programa para sa bloodletting, merong leading, may organizing. Tama? Hindi natatapos yan. Bawat kanta ng choir, merong leading, may organizing. Correct? Yun. Hindi natatapos yan. Tuloy-tuloy yan. It is a thing that should be regular in us. And finally, number 7, ministry of helping. Mercy. Okay. So, our lives, through these ministries, become constant proofs of the things most acceptable to God. You see? Now, kitang-kita natin yan dito. Romans 12. Ang sabi dito, present your bodies one living sacrifice. A living sacrifice. Bodies. One living sacrifice. Parang mali, Bodies Di ba? Dapat living sacrifices. Pero hindi. That is what a church is. Ang liwanag niyan para sa atin. And then, hindi lang ba, nagsakripisyo na ako. Hindi, no. Holy. Acceptable to God. And how does that happen? Be not conformed to this world, but be ye what? Transformed. Yun. Binago. Ipinihit. Okay? Hindi na according sa default. Ang default kasi natin, mga kapatid, kasalanan. Nung binago at transform, hindi na kasalanan. Righteousness na. Correct? Righteousness na ang default natin. And that happens by the renewing of your mind. That ye may, again, prove. Hindi prove na ipoprove mo at hahanapin mo. No. That ye may manifest at maipakita ang pinakapruweba. Yun ang ibig sabihin yan. Ng mga bagay na mabuti at katanggap-tanggap, at sakdal na kalooban ng Diyos. Kaya mga kapatid, dito sa Lighthouse, tinuturuan tayo, hindi yung ano bang kalooban sa akin ng Panginoon? Naku, lahat ng tao ganyan. Correct? Kundi ipinapakita natin kung ano ang mga bagay na katanggap-tanggap sa Panginoon kahit anong sitwasyon ng ating buhay. That ye may prove, make manifest. Kita nyo na, itong talatang ito, marami ang ibang pagkakaunawa Di ba? Pero pag nakita natin yung salitang prove, yan ang ibig sabihin yan. You see?
Kaya nga ang sabi dito that as ye have received of us, ibig sabihin, itong salita ng Diyos, mga kapatid, kumpleto na Tinanggap na natin Narito na lahat. We only need to walk according to this, how we are taught, and to please God, so you would abound more and more. Okay, now, the fruit of the Spirit, therefore, which are what? The virtues of the Spirit. Sama-sama yon. Again, ano nga yan, Siyam? Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. Okay. So, the virtues of the Spirit in us become the very proofs of the things acceptable to God. Anong ibig sabihin nito? Ganito yan. Kapag ang ating buhay ay ating ginugol sa ministries at hindi madali yan. As in, hindi madali. I-take na lang natin ang ehemplo ng ministry of supplying, giving. Mga kapatid, lahat tayo ay dapat bahagi ng ministry of supplying. Walang amen? Amen? Oo. So, dito sa Lighthouse, ang dami nating uri ng supplying. Okay? Let's go to the basic. Dito ay meron tayong 4 na sukat ng supplying. Naalala niyo ba yon? Ano ang unang sukat ng supplying, ng giving? Good measure. Correct? Oh, tamang takal yata tawag dyan, no? Okay. Ano yung ikalawang sukat? Press down. Isiniksik. Ano yung pangatlong sukat? Shaken together. Yan. Inalug pa. Ano yung ika-4 na sukat? Running over. Okay. Now, ganyan yan, mga kapatid. When we are willing, in fact, and we follow how our lives are spent in the proper area ng giving, mga kapatid, ng supplying. Okay? Why? Because that is how we are taught in His Word. And according to His equipping, we can do it. Then, the virtues of the Spirit become manifest. Tama? Halimbawa, kung tayo lahat ay magkakaloob ng good measure. Ano ang good measure natin? Tithing, di ba? Tithing. Lahat. Good measure yun sa lahat Ang tithe ng 100 ay magkano? Hindi 5 piso. Ano 5 piso? 10 pesos. Ang tithe ng 1,000 ay 100. Okay. Yung isa may 1,000, yung isa may 100, nagbigay sila ng tithe. Yung meron bang 1,000 at nagbigay ng 100, mas malaki ba binigay niya? Doon sa nagbigay ng 10 dahil meron siyang 100? Hindi. Good measure yun. Good? And then, press down giving. Para sa atin, mga kapatid, ang press down giving is over our tithes. Amen? Andyan ba kayo? Okay. So, ibig sabihin okay pa. Meron pang room. Okay? Ang press down giving natin, nagkakaloob tayo sang-ayon sa mga iba pang designated na offerings. Amen? Kasama na dyan yung mercy offering. Okay. And then, ano yung pangatlo? Shaken together. Ang shaken together giving natin
ay thanksgiving first fruits. Okay? Kaya masaya ka eh. Masaya, ano? Thanksgiving first fruits. Okay? At kapag ikaw ay umakyat sa Thanksgiving first fruits, mga kapatid, napakasarap niyan. Pero challenging. Tama? Lalo na kapag umakyat ka doon sa, ano yon? Running over giving. That is what? Sacrificial thanksgiving. Parehong may thanksgiving. Yung una, thanksgiving first fruits. Yung pangalawa, sacrificial thanksgiving. Naintindihan nyo na? Okay. Now, ito, obedience lang yan. Tama? Obedience lang yan. Kapag ikaw ay umabot sa pressed down giving, ang nakikita sa iyo ay yung virtue ng ano kaya? Pumili ka. Love, joy, peace. Oy. Ano pa? Love, joy, peace. Ano pa? Pumili kayo ng virtue. Marami kang mapupulot eh. Tama? Okay? Alam mo, payapa ka. Oh, payapa ka. Ay, salamat, nakabigay. Pero hindi pa tapos. Nagbigay ka pa ng thanksgiving first fruits. Iba ito. Galak ito. Love, joy, peace. Pero alam mo, kung talagang para makaranas ka ng long suffering, makita si long suffering, yun lang yun eh. That is sacrificial thanksgiving. Kapag hindi mo inobserbahan yan, mga kapatid, hindi lalabas yung virtue. Naintindihan niyo? But the more you offer yourselves and beyond yourself, lumalabas ang virtue. So when our lives are spent through these ministries, because of how we are taught, ang hirap sundin ito eh. Both directly and indirectly. Ang hirap. Pero kapag sinunod natin, nakikita mismo kung anong ibubunga sa atin. At doon tayo sinusukat. Amen? Kaya nga ang sabi ni Apostle Paul, ako bilang ministro ng Panginoon, sa mga hintil, kasama tayo dyan, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles, sino yon? Tayo. Might be what? Acceptable. Otherwise, wala. We can only be made acceptable to God by way of His Word. Okay. Now, look at this. The kingdom of God is not meat or drink. Ibig sabihin, ang entrance natin sa kingdom ng Panginoon, na malas natin sa pamamagitan ng pagpasok sa kingdom by the new birth. Pero, mga kapatid, ang ating pananatili sa kingdom ay may kinalaman ang righteousness and peace and joy, and that in the Holy Ghost. For he that in these things, righteousness, peace, and joy, in these things serveth Christ, is acceptable to God, and even approved of men. Look at that. Pero hindi ito binibigyang pansin ng marami. Okay? Acceptable to God. Okay? Now, mga kapatid, pag-usapan natin ang salitang acceptable to God. Ang unang-unang ehemplo dito ay yung comparison ni Cain at ni Abel. Naalala niyo ba kung sino si Cain? Si Abel. Hindi si Abel na taga-Pasig yan. Si Abel sa Bible. Okay, magkapatid yan. Now, si Cain, ano siya? He was a tiller of the ground. Sabihin, farmer siya. Okay. Si Abel, well, obviously, he would tend sheep. At nag-alay sila sa Panginoon.
By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. So we take the example of Abel. He offered to God something that was acceptable to him. Good? Compared kay Cain. But unto Cain and to his offering, he had not respect. Ano nangyari kay Cain? He was very wroth. Mga kapatid, this was almost 6,000 years ago. Hindi na bagong kwento ito. Pero hanggang ngayon, topic pa rin ang acceptable sa Panginoon. Tama? Okay. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, ba't ka galit? And why is thou countenance fallen? Di ba? Imbis na yan, imbis na ganyan, ay, by the way, meron akong pinost. Kasi tuwan-tuwa ako kay Micah, nakita ko kaya, Micah, seryoso na naman, poker face na naman si Micah. Ang ginawa ko, kinantahan ko, Micah, you smile. You can smile. When you can't say a word, you can smile. Sinabayan ako ng ngiti ni Micah eh. Kaya hindi na poker face yung anak ko ha. Huwag nyo nang, kung ngiti na yon. Pero dapat mahawa sa pagngiti ninyo. Pag hindi nyo nginataan yung apo ko, hindi kayo ngingitian yan. Okay, anyway. Kasi sabi sa akin ni Gabi, Pastor, Papa, yung sinabi mo, lahat tuloy natatanong kay Micah, tumingiti na ba si anak mo? Ganun lang yan. Gusto niyo makita yung ngiti ni Micah? Ha? Gusto niyo makita? Saan ba yun? Saan ba yung ngiti ni Micah? Tinan niyo nga ako nandiyan dyan. Bubusan ko pa yung Facebook rito. Ano ba kayo? Okay, anyway. Ang sabi ng Panginoon kay Cain, if thou doest well, shalt not thou be accepted? But if thou doest not well, sin lieth at the door. Ayun. Now, look. Alam niyo tayo mga kapatid, lahat tayo nangangailangan ng acceptance. Have you ever thought about that? Ha? Patunayan natin. Ang taong hindi makakita ng acceptance niya, ang tawag dyan, KSP. Ha? Anong ibig sabihin ng KSP? Kulang sa pansit. Hindi, pansin. Hindi pansit. Okay. Yun na nangyayari. Kasi walang acceptance. Uy, ayun pambira, ang ganda, meron pang ano. Gabi, di ba? Ang ganda na. Meron pang meron pang beautiful eyes. Nakakahawa tuloy yung ngiti niya eh. Lahat ng timitingin niya, ngingiti eh. Di ba? Anyway, okay na, ayos na. Salamat. Now, kaya mga kapatid, lahat tayo kailangan natin ng acceptance. Pero kay Kristo, tinanggap na tayo eh. We already have been accepted in the Beloved. Are you listening? Lahat ng na kay Kristo, tinanggap na. You see? Ang sabi nga nung isang awit eh, He looked beyond my fault and saw my need. Tama? Hindi ininda ng Panginoon kung ano tayo. He looked beyond us. And He offered Himself. And so we have been accepted in the Beloved. Having been accepted because of Christ, can we not show the proof of how we have been accepted? Come on. Tama ba? Ha?
niyo mga kapatid, kung ikaw ay pumasa, di ba? Pumasa ka. Abay, ipagmamalaki mo pa na pumasa ka eh. At ang buhay mo, babaguhin mo na makita sa iyo ang isang pasado. Correct? Pumasa ka ba? Oo. Tataka nga ako, paano ako pumasa? Ewan ko ba, dapat bagsak ako eh. Ano yan? Di ba? Ang sinasabi ko ito, tinanggap ka na ng ating Panginoon, pinatawad na ang kasalanan, tinanggap ka na bilang anak niya, hindi mo pa alam kung paanong ipakita mo yung pruweba na ikay katanggap-tanggap na sa Kanya. Come on! Mga kapatid, hindi lang logic yan. That is consistent with the Word of God. Ang problema, ang mga tao, ganun eh. Listen, alam niyo kahit may sakit ka, pero ikay na kay Kristo, tinanggap ka niya eh. Yung pagkakatanggap niya sa'yo, mas dakila pa sa pinakamalas mo. Naintindihan niyo ba yun? We have more of gains than losses here on earth. Kahit sabihin mo, na katakot-takot yung malas ko, katakot-takot yung lugi ko. Come on! We have the most gain in Christ. Paano ba't ganyan? Oh, naisip niyo ba yan? Ha? Now, listen, this is according to truth. You see? Now, kaya nga ang sabi, you prove. Pakita mo. Right? Ibig sabihin, nagiging natural na sa atin yun. Alam niyo mga kapatid, ang pruweba ng ating pagiging anak ng Diyos ay kita sa lahat. Tama? Oh, kita yung pagkakaiba. Ba't ganyan yan? Siguro kasi Kristiyano eh. Oh, di ba? Kasi pruweba yung pinapakita mo eh. Right? Ba't ganyan? Hulaan mo. Save ba yan? Hulaan mo. Ang hirap hulaan eh. Di ba? Mga kapatid, ano ba? Di ba? Ano ba? Oh. Ang hirap naman tayo pahuhulaan ng mundo. Abi, magpapahula ka pa, pupunta pa sa Quiapo. Abi, save ho ba ako? Pakitingnan nga po yung palm ko kung save ako. Naku, huwag niyong gagawin yan, mga kapatid. Ito sinasabi. Di ba? Are we talking sense? You see? Kaya itong mensaheng ito, alam niyo, talagang hahanapin tayo kung saan tayo naroon eh. You know, I appreciate si multi-awarded painter, Andy. Hindi mo na maikakaila na siya'y na kay Kristo kasi pati painting niya nagsasalita. Nung araw nakita ko yung painting niya nung wala pa siya kay Kristo talagang Van Gogh na Van Gogh Diba? Abi, ngayon iba. Naobserbahan niyo ba yun? May pruweba Tama? Oh, isipin mo kayo mga ang tawag sa inyo ulit? Ha? Anong sabi kanina? Anong tawag sa kanila? Ha? Ano nga yun? Ito yung mga may kinalaman doon sa Oh. Isipin mo, turo ng turo si Gabi. No, ganyan. Nakikita ko yung di ba, nakikita kong ganyan, gaganyan. Pagkatapos maglalaro ka, wala kang pinakita yung pagtuturo ni Gabi. Ano ka? Nasaan ang pruweba nun? Tama? Bangko ka. Ipakita mo, ipruweba mo na dumaan ka na sa training. Tama, Gabi, Ganun lang naman yan Correct? Oh.
Kaya alam niyo, itong mensaheng ganito, dapat may prueba sa buhay natin. Tama? That the Lord make you to increase and abound in love one toward another and toward all men, even as we do toward you. To the end, He may establish your hearts unblameable in holiness, even our Father at the coming of the Lord. Now listen, acceptable unto God. Kanya nga lang mga kapatid, meron tayong tendency na ang isip natin acceptable to the world. Yan palagi yan. Acceptable to the world. Kasi pastor, wala kang magagawa. Marketing po ako Kung anong katanggap-tanggap sa mundo. No. We please God rather than man. Alam niyo, naiintindihan naman natin ang marketing Okay? Pero hindi sa marketing sinusunod dito. I'm not doing this for marketing. I'm doing this so that we can prove our lives to show the things of God. Now, mga kapatid, dito pa lang ako magsisiyo na mag-preach. Ayun yung body, Ibig sabihin, pastor, introduction yun? Oo, mula kaninang umaga. Magmula sa Matthew 16, introduction yun. Pero kinakailangan ko umalis ng maaga dahil pupunta ako ng Taguig. Pero just for 10 minutes. Okay ba sa inyo? 10 minutes. The virtues of the Spirit in us come as a result of works according to goodness, righteousness, and truth. Hindi mo pwedeng, Panginoon, bigyan mo nga ako, Panginoon po, ng bunga ng Espiritu sa buhay ko. Ayan. Kahit manalangin tayo lahat, Panginoon. Kami po ay iyong church, we are lighthouse. Bigyan mo po kami, Panginoon, ng bunga ng Espiritu. Alam niyo, walang shortcut yan. Hindi mo pwedeng i-shortcut yan. Bakit? Because the fruit of the Spirit ay nasa lahat ng goodness, righteousness, and truth. If we cannot do according to goodness, righteousness, and truth, we cannot bear the fruit of the Spirit. Are you listening? We cannot. Kaya, ang tinuturo sa atin dito is, ano bang paraan yan? Hindi mo pwedeng manalangin, Panginoon, bigyan mo nga ang lighthouse ng fruit of the Spirit. Bukas na, Panginoon, bukas na. Hindi. Kinakailangan, talagang ikilos natin ang kilos sang-ayon sa goodness, sang-ayon sa righteousness, at sang-ayon sa truth. Kahit na anong sitwasyon ng mundo. Kahit hindi matapos yung gera sa Israel, sa Gaza, at sa Afghanistan. Ganon din yan. Kahit tumaas ang gasolina, tataas na naman yata, Dick. Oo. Kahit mag-El Nino, kahit mag-La Nina. Okay? So, dati, medyo pinahapyawan ko na ito. Ano ba ang maaari nating gawin as ecclesia according to goodness? Remember this. Ulitin natin, Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance. They are all, ito yun, Diba? Ito, virtues, correct? They are all results of everything according to goodness, righteousness, and truth. You understand? So, doon tayo sinusukat ng Panginoon kung ano yung virtues ang namamanifest natin. Naalala ko, si
Palagi kong ini-example yung sa Abesco. Okay? Alam niyo, hindi naman ako binigyan ng credit sa Abesco ng pagkilala sa sa magkanong benta. Hindi, as in, Robert. Wala. May mabihira naman, ang laki ng pagod ko. Hindi man lang sinabi kung magkano ang benta na may contribution ako. Ang sabi, wala ka namang kota eh. Ako nagbibigay ng kota. Ang hirap nun eh. Di ba, ang sukat palagi, kota. Tama? Kayo mga nasa marketing. Ang sukat palagi niyan, ganyan eh. Kota. Hindi rin ako binigyan ng pagkilala, ng recognition, no? Sa kada papasok ako ng maaga. Ikakatwiran ko pa, late na. Palagi nga akong late sa choir practice nung araw. Dahil hindi ako makaalis. Hindi man lang ako binigyan pagkilala dyan. Yung overtime, kasi wala naman daw akong overtime. Ano ba naman to? Talaga. Anong gagawin ko? Tama? Hindi naman ako binigyan ng pagkilala na marami akong pinuntahan na customer. Can you imagine that? Lakbay ako ng lakbay. Kausap ako ng kausap. Nung araw nung simula nung trabaho ko, ang ipinapaliwanag ko, produkto. Nung medyo lumaki na yung trabaho ko, ang pinapaliwanag ko, solution po ito ng problema nyo. Hindi produkto binebenta. Ang binebenta, solusyon. Ano ba kayo? Pagkatapos kumuha pa ako ng mga produkto. Ang kinuha ko, security systems. Security, kasi nung araw nauso yung mga panluloob. Marami kaming nakuhang mga subdivision, no? Lalo yung mga ang nakatira, mga Amerikano, ganyan. Mga Chinese. So, kinibitan namin. Ang binebenta namin, security. Nagbebenta po kami ng peace of mind. Pambira, no? Okay. Ganun Pero hindi ako sinusukat sa kung ano mga parameters na usual. Nakikinig ba kayo? Ha? Pero salamat sa Panginoon. Nung nawala na ako sa Abesco, pinakikilala ko ni Jimmy. This is Pastor R.A. Mga kaibigan niya. My consultant now. He is very good, very honest. Wow, okay ha. Very honest. Very diligent. Ganun Ipinagmamalaki niya na ako. Nung araw nandun ako, wala ako. Ano bang bira naman talaga ito? Kung kailan nawala ako, sasabihin yun. Siyempre, baka bayaran niya pa ako kung nandun ako. Pero alam niyo, ang nangyari, nagkaroon ako ng pagkilala according to virtues. Naintindihan niyo ba? Andyan ba kayo? Kaya itong tinuturo ko sa inyo, sinasabi ko, mga kapatid, totoo sa buhay ko ito Okay? Pinaliwanag pa niya. Isipin mo nakuha ko yung kontrata nung araw. Isang PO. Isipin mo 1990. Magkano dollar noon? 7 pesos? 11? 1990. Eric, isang PO, isang papel, magkano? 109 million. Isang papel. Pero pambihirang pagod ko dyan. Pambihirang, anong tawag doon? Pambihirang sinuong ko dyan na kung ano. Lahat nilabanan ko. Nag-bid ba naman? Nag-bidding. Kami exclusive. Pang-apat kami. Can you imagine that, Irene? Kami exclusive. Lahat ng papeles, supported. Tapos pang-apat kami. Sabi sa akin, gawa mo ng ano yan, pambihira, anong gagawin natin dyan? Tayo talo. Tayo dapat yan. Ano gagawin niyo? Kung sa presyo, talo. Saan? Doon ko sinimulan
yung sinabi ko na, ito, the lowest bid does not necessarily mean it is the most advantageous to government. Turuan ko kayo. The lowest bid does not mean it is the one that is most advantageous to the government. I needed to prove that legally. In order for you to realize the bid that is most advantageous to the government, you have to determine 5 things. Ang bihira, gumawa ako ng dissertation. 5 things. Number 1, it should be the right product. Ayun. It should have the right support. Number 3, it should have the right source. Number 4, it should have the right delivery. Number 5, it should have the right price. Huli yung price. Huli yung price. Lahat sinuong ko hanggang umabot sa pinakamataas na ano. Abay, lahat yun dinefend ko. Is it the right product? Does it have the right support? Kami ang merong manufacturer certificate. Does it offer? No? Does it have the right, support? Nakalimutan ko na, bigla na. Delivery and everything. Delivery. Tingnan natin kung saan man gagaling. Iikot pa nila eh. Imbis naman galing sa Japan, kukunin pa sa Hong Kong. Paano ano yan? Okay. Eventually, ang sabi nung na Jago pa yun. Alam niyo yung Jago? Yun yung legal arm ng government to look into contracts. Eventually, ang decision ng Jago, terminate yung napiu sa kalaban. Negotiate with kumpanya namin. Pambihira, hinanap ako ng mga kalabang ko. Sino ba yung Ruben Abante? Ang liit-liit ko nun. Ilang taon lang ako nung 1990. Ang liit ko eh. Hinahanap ako ng mga kakompetensya. Birang tao to, liit-liit, ganyan. Tapos ba naman, nagtawag yung mga proponents at inimbita ako, mag-usap-usap daw kami. Anong gagawin? Paghahati-hatian na lang. Kita niyo yan? Nakuha ko yung kontrata. Di ba? Pero alam niyo, hindi naman ako in-appreciate ng kumpanya eh. Base sa presyo ng kontrata. Okay? Kundi sa virtue. Naintindihan niyo ba? Kayo siguro, laki ng kontrata ko, yan. No. But I was appreciated for the kind of virtue of quality I had in pursuing that contract. At hindi ako nagbayad ng tao. Okay? Sabi sa akin ni Jimmy, paano gagawin yan? Ang bababa na ng presyo. Madali lang yan, sir. Let's bring in all the, sipin mo 10,000 yung mga yan eh. Let's bring in the goods at gagawa tayo dito ng assembly. We will assemble dito. Kaya nagtawag pa ako ng mga tao. Ayun, pumasok doon sila, anak, yung pamangkin mo, si Edwin Daria, yun. Nakabuo pa ako ng assembly na line up.
Nakatulong pa ako sa trabaho ng mga tao. O hindi ba? Alam niyo, mga kapatid, itong goodness, righteousness, and truth, huwag niyong hihindian yan. Hindi tayo pwedeng manalangin na ang virtues ay mapasa atin. Ibubuno natin yan base sa pagkilos sang ayon sa kaunong mabuti at matuwid at totoo. 10 minutes na. I should go. But that is what we are as church. Minsan, makikinig lang kayo, akala ninyo walang significance sa buhay nyo ito. Meron. Ang ating pagiging church, very significant yan sa personal buhay ninyo. Sa family life ninyo. Sa business life ninyo. Everything. You understand what I'm saying? Pero, lahat yan ay nakukuha natin bilang eklesiya. Hindi naman tayo, pag tapos na yung coming together, hindi na tayo eklesiya. Eklesiya pa rin tayo eh. We are still a body. Kaya dala natin yan. You understand? Kaya mahalaga itong mensahen ito. Antabayanan niyo ito. Kasi hindi pa ako natatapos sa letter A. Yung verse pa lang yan. Pero hindi natin ito iiwanan. Because you know what? Hindi pwedeng i-shortcut ang fruit of the Spirit. But we all need to have love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness. That is what we need. Let's stand and pray. Thank you for watching The Pulpit. We hope you are blessed with the preaching of God's Word. The most important thing that we can share with you today is the salvation that only comes from the Lord Jesus Christ. You may be experiencing some challenges and difficulties in life at this very moment. The answer to all our problems is Jesus. I invite you now to pray and accept Jesus as your Lord and Savior. You can follow me in this prayer. Dear Jesus, I admit that I am a sinner. I believe that you died for my sins and that you shed your blood for my forgiveness. You rose from the dead to be my life. I now repent and sincerely ask for your forgiveness. Cleanse my heart from all sins. I now accept you as Savior and Lord of my life. And from this day forth, I put myself in you by faith. Be my hope as I live my life according to your will. Thank you for saving me. In Jesus' name I pray. Amen. The Bible says in 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 says, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. If you have prayed and accepted Christ as your Lord and Savior, let us know by sending us a message at the Lighthouse Bible Baptist Church Facebook page. We're broadcasting live every Sunday at 11 o'clock in the morning and 4 o'clock in the afternoon. Then Tuesday and Thursday at 7:30 in the evening. Do join us again on our next episode of The Pulpit.